Mabuhay mga kamaharlika! Narito na naman po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa barya. Nasa harapan po natin ang isang piso Jose Rizal na may taon na kung kailan siya ginawa, ito ay 1982. Atin pong pag-uusapan ngayon ang kanyang features at kung magkano ang bilihan ng mga kolektor sa ganitong uri ng barya. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Umpisahan po natin ang ating usapan tungkol sa features ng baryang ito. Features: Country, Philippines. Period, Republic, 1946 date. Type, Standard Circulation Coin. Years, mula 1975 hanggang 1982. Value, 1 piso. Currency, piso, 1967 date. Composition, copper nickel. Weight, 9.5 grams. Diameter, 29 millimeter. Thickness, 1.9 millimeter. Shape, round. Orientation, medal alignment. Demonetize? Yes. Kailan? Noong January 2, 1998. Ngayon po, pag-uusapan natin ang harapang hitsura ng baryang ito. Sa gitna, makikita natin ang larawan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa kanan niya, makikita natin ang numerong 1 at sa baba nakasulat ang piso. Sa baba naman ng larawan ni Jose Rizal, makikita natin ang salitang nakalagay na Jose Rizal at yung salitang nakapaikot kaysa kanya, Republika ng Pilipinas. Tapos, kung mapapansin ninyo, mayroong polygon sa loob ng barya at ito ay mayroong 8 sides. At sa bawat sides nito, mayroong tig-3 stars. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa likurang bahagi ng ating barya. Makikita po natin sa gitna ang simbolo o sagisag ng Republika ng Pilipinas. Tama po. Yan po ay sagisag ng Republika ng Pilipinas. Ngunit merong kakaiba nga lang dito sapagkat sa halip na Republika ng Pilipinas, ang nakalagay sa ilalim, ang nakalagay po ay isang bansa, isang diwa. Mamaya po, tatalakayin natin kung bakit nga po ba nagkaganyan. Ngayon, doon sa kaliwang bahagi, makikita natin ang numerong 19. Sa kabila naman o sa kanang bahagi naman ay 82. Tapos, ang salitang nakapaikot sa kanya, ang bagong lipunan. Sa baba nito ay Bangko Sentral ng Pilipinas. May 2 uri ng ganitong barya. Yung una, ito ay tinatawag na KM 209.1 at ang ikalawa naman ay KM 209.2. Anong pagkakaiba ng 2 barya? Although parehas naman sila na ginawa noong 1975 hanggang 1982. Ang KM 209.1, kung papansin ninyo, doon sa likurang bahagi ng ating barya,
doon po sa may sagisag ng Pilipinas, sa babang bahagi doon sa paribon na korte, nakalagay ay Republika ng Pilipinas. Samantala, doon po sa ating KM 209.2, ang nakalagay po o ang nakasulat ay isang bansa, isang diwa. Kung ang inyo pong barya at ang kanyang sagisag ng Pilipinas ay nakalagay o nakasulat sa korting ribbon ay Republika ng Pilipinas, ibig sabihin ang inyo pong barya ay KM 209.1. Kung ang nakasulat naman po ay isang bansa, isang diwa, ibig sabihin ito ay KM 209.2. Kung kanina ay meron tayong tinatawag na KM 209.1 at KM 209.2. Ngayon po, sa KM 209.2 may dalawang uri na naman. Pagkukumparahin natin. Yung isa, yung larawan ni Jose Rizal ay mas malaki kaysa doon sa isa. Na? Tapos, yung kanyang petsa na 82, doon po sa isa, yung pinaka-8 niya ay pabilog, samantalang doon sa maliit, ang 8 niya ay medyo oblong. At yung star na makikita, pagkatapos ng salitang ang bagong lipunan, yung isa po ay malaki, samantalang yung isa ay maliit. At yung salita na ang bagong lipunan ay yung isa po malapit doon sa pinaka-border, samantalang yung isa ay medyo malayo. So yan po yung pagkakaiba, ang dalawang kaibahan ng KM 209.2. Ngayon po, tayo ay dadako sa pinakahihintay ng lahat. Magkano nga po ba ang presyo ng ganitong uri o klase ng barya? So, sisimulan po natin sa 1975, KM number 209.1. Meron siyang 40 million mintage at 16%. So, 16%, parami po yun, no? Very fine, 37.90. Extremely fine, 50.73. Almost uncirculated, 310.81. So, medyo may magandang presyo nito, no? Sa 310.81. Medyo malaki na po yun. Mas malaki po ito kaysa sa kanyang uncirculated na 104.38. Number 1975 FM, meron siyang 146,877 mintage. 4%, mababa ito. So, bisin ko konti lang ginawa nito. KM number 209.1, matte, proof, and special uncirculated. Meron siyang price na yung kanyang uncirculated, meron price na 314.89. 1976, merong mintage na 30 million, 31%. Very good, 30.32 pesos. Fine, 25.07 pesos. Very fine, 26.24 pesos. Extremely fine, 55.40 pesos. Almost uncirculated, 69.98 pesos. Uncirculated, 52.48 pesos. 1976 FM, meron siyang mintage na 21,727 yung kanyang mintage. So, mababa ito. So, pwede natin consider na ito ay rare. No, kasi kukunti lang yung ginawa. Tignan nyo po, meron siyang 1.9% lang. So, ang kanyang uncirculated is 156.28.
1977, 14,771,000 ang kanyang mintage, 17%. Very fine, 23.33. Extremely fine, 30.91. 1977 FM, 17,176, 0.8 mintage. So wala siyang presyo. Pag sabihin rare talaga to, no, kasi wala silang presyo rito. Ibig sabihin hindi pa sila nakakuha o nakakita. 1978, 19,408,000 mintage, 21%. Very fine, 48.98 pesos. Extremely fine, 52.48 pesos. Almost uncirculated, 52.48 pesos. Uncirculated, 95.63 pesos. 1978 FM, 14,792 mintage, 1.2%. So rare din to, no? 1979 BSP, 321,000, 16%. Very fine, 58.31 pesos. Extremely fine, 58.31 pesos. 1979 FM, 13,645 mintage, 1.3. Rare din ito kasi walang presyo. 1980 BSP, 19,693,000, 5%. Very fine, 53.06 pesos. 1980 FM, 13,133, 0.7. Rare din ito. 1981 BSP, 7,944,000, 25%. Very fine, 13.41 pesos. Very fine, 16.91 pesos. Very fine, 43.73 pesos. Extremely fine, 58.31 pesos. Uncirculated, 65.89. 1981 FM, 1,795 mintage, 0.6%. So rare din ito. Sabi sabihin, mahal to. Nasa ano to, mas 500 pataas sa ganun. 1982 BSP, 4%. So rare din. 1982 BSP, 52,110,000, 31%. Fine, 15.74 pesos. Very fine, 51.90 pesos. Extremely fine, 29.16 pesos. Uncirculated, 58.31. 1982 FM. So 0.9%. So ito ibig sabihin, proof lang hinahanap, no? Rare po ito. So yun po yung ating presyo kay Numista. Ngayon po, dadako tayo sa eBay. So alamin natin kung magkano nga ba ang presyo nito pagdating sa eBay. So meron po dito na binibenta niya 1982 Philippines piso, 1982 KM number 209.2 na sa halagang $10. So malaki po 'yon, no? At meron din naman na $6.50 at $6.31. So yan po yung presyo niya pagdating sa eBay. Trivia, may isa pong YouTuber na naghahanap ng 1982 na sa Rizal at ito daw po ay kanyang bibilhin sa halagang 1,000,000 po. No? Sabi niya, handa daw po siyang bilhin ito sa ganitong halaga kung kayo daw po ay magkakasundo. So ilalagay ko na lang po sa description box yung link at kayo na po ang bahala kung kayo po yung panunuorin nyo po ba yung kanyang yung vlog niya na yon, no? Muli, sana'y meron kayong napulot na kaunting kaalaman mula sa akin. Ito inyong kamahalika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw,
Kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.